Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa mga kapwa ko tagapakinig sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Meltior. 67 na po ako sa kasalukuyan. At ang kwento ko po na ibabahagi ko ay nangyari nung ako ay nasa 33 taong gulang pa lamang. Isang karanasan na kahit kailan ay hinding-hindi ko po malilimutan. At uumpisahan ko po ang kwento ko nung panahong ako ay kasalukuyang may hinahawakang proyekto sa Abra. At yun po ang pangyayari na nagpabago sa buhay ko. Umpisahan na po natin ang kwento. The Voice Addict. Meltior, hindi naman pwede na atras ka sa proyekto na to. Nabigay na nila pera at nabawasan na yun, alam mo naman. Dahil may ilang bakal na tayo nabili para sa tulay na ipapagawa sa Abra. Hindi ba pwedeng humanap na lang kayo ng ibang kontraktor, engineer? Ayaw kasi ng misis ko na lumayo ako . Ilang gabi na daw kasi siyang nananaginip ng hindi maganda. Diyos ko naman oo, simpleng panaginip kinatatakutan mo. Para ka namang hindi lalaki. Tsaka Meltior, hindi din tayo pwedeng humanap ng ibang kontraktor. Kasi ikaw ang pinili nila . Dahil alam nila na magaling kang humawak ng budget at project. Kaya literal na pulido lahat at sigurado sila sa'yo na hindi mo kukurakutin yung pera. Sa katunayan nga, perfect combo tayong dalawa . Ako ang utak, ikaw ang kamay at may hawak ng budget. Kaya tayong dalawa ang pinagtambal nila. Alam ko naman yun, engineer. Nandun na ako sa perfect combo talaga tayo. Pero ayoko kasing mag-alala yung misis ko sa akin . Ayaw naman talaga kitang pigilan . Pero pag tumanggi ka sa proyekto na to, sigurado ako sa sigurado na aalisin ka nila. Pambihira. Ang unfair naman nun, engineer. Tatanggi lang ako sa proyekto, aalisin na nila ako. Hindi naman yata tama yun. Yun ang rules nila, Meltior. Kaya pag-isipan mo mabuti. Ay, nako. Oo na, sige na. Pag-iisipan ko mabuti. Dahil sa sinabi noon ng engineer, nakapartner ko sa project na kasalukuyan naming hinahawakan, napaisip ako at napagtanto ko noon na sayang nga kung hindi namin yun itutuloy. Kaya naman, nang makauwi ako sa bahay namin, agad kong kinausap ang misis ko. Ano? Hindi ka pa rin na-atras sa project nyo? Bakit? Akala ko ba pumayag ka na aatras ka? Sayang naman kasi yun, Mildred. Tsaka, madalang lang akong humawak ng ganito kalaking proyekto . Pero alam mo, Meltior, na madalang magkamali ang panaginip ko. Malay ba natin sa pagkakataong to, mali pala yung panaginip mo. At hindi pala totoo yun. Kaya Han, sige na. Hayaan mo na ako sa project na to. Nakakapanghinayang kasi. Ay nako, bahala ka, Meltior. Basta hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo. Kapag may nangyaring masama sa inyo, dyan sa lintik na project na yan, hindi ko na talaga alam. Han, sige na naman . Intindihin mo na lang ako. Nakakapanghinayang lang talaga kasi. Malaking project to . Ay naku, bahala ka, Meltior. Desisyon mo yan. Han, malaki din kasi yung kikitain namin dito. Kasi nga di ba malaking project to. Tapos may bonus pa kaming matatanggap kapag pulido ang pagkakagawa ng tulay sa Abra. Pero kapalit naman nun, Han, ang buhay mo. Madami akong nakitang halimaw sa panaginip ko. At nakita kong babahain kayo ng dugo roon. Magtiwala ka na lang sa akin, mahal. Pangako, walang halimaw. Wala ding dugo na babaha. Matigas talaga ang ulo mo. Di bahala ka sa buhay mo. Yung iyo pa rin naman ang masusunod . Kaya bakit mo pa sinasabi sa akin? Kaya ako lang naman ginagawa to, Han. Kasi gusto kong makaipon kagad. Di ba nga, may dream house tayo. Gusto ko bago tayo bumuo ng pamilya, meron na tayong sariling bahay at lupa.
Mahirap bang intindihin yun, Han? Hindi. Pero makapaghihintay naman yun eh. Kaya naman nating ipunin yan nang hindi mamadaliin. Pero hindi ba nasa plano na natin na magkaroon ng anak? Kaya sige na, pumayag ka na. Promise, magiging safe ako. Ewan ko sa'yo, Miltior. Panindigan mo na yung katigasan ng ulo mo. Wala naman akong magagawa dyan eh. Matapos sabihin yon ng asawa kong si Mildred, ay agad itong naglakad papasok ng kwarto namin. Agad ko naman siyang sinundan at nang makapasok na ako sa loob ng kwarto, doon ko napansin ang mahihina niyang paghikbi. Kaya naman, niyakap ko siya kagad at sinubukang patahanin. Han, ano ka ba? Tahan na. Alam ko naman na nag-aalala ka lang sa akin eh. Pero promise talaga walang mangyayaring ganun. Nakatulad sa panaginip mo. Hindi lang naman kasi yun ang iniisip ko, honey. Kasi sigurado ako na matagal na naman yung project na yan. Kaya, hindi na naman kayo makakauwi ng matagal. Huwag mong isipin yung matagal, Han. Huwag mo na lang bantayan ng oras. Makikita mo, parang wala lang. At mabilis lang din kaming matatapos doon at makakauwi kami kagad. O sige na nga. Basta ipangako mo na uuwi kayo ha. At mag-iingat ka dun palagi. Sinasabi ko talaga sa'yo. Oo naman, Han, promise. Cross my heart. Kailangan natin to, Han. Kaya nagpupursige akong magtrabaho. May paganyan-ganyan ka pang nalalaman. Wisit ka. Gusto ko kasing gumaan muna ang loob mo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kaya sige na, kumain na muna tayo. Para makapag-ayos na ako ng gamit na dadalhin sa Abra. Sige, maghahanda na muna ako ng pagkain. Sige yan. Thank you. I love you. I love you too. Matapos nun, hinalikan ko siya sa noo at ngumiti naman siya. Pagkatapos nun, lumabas ulit siya ng kwarto at naghanda ng pagkain. At dahil nakita ko naman na ayos na ang lahat, nakakain ako ng maayos nang walang iniisip. At nang matapos naman kami, agad na akong nag-ayos ng mga damit at tinulungan niya naman ako sa bagay na yon. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo, Han? Han, ito na naman ba tayo? Nagtatanong lang naman ako. Nagbabaka sakali na baka magbago pa ang isip mo. Marami kasi tayong pangarap, Han, tulad nga ng sinabi ko sa'yo. At gusto kong umpisahan na yun. Lalo na yung dream house natin. Naiintindihan ko, Han. Pasensya na kung masyado ako nag-aalala. Baka nga siguro nagkataon lang yung panaginip na yon. At baka sa pagkakataong to, hindi siya magkakatotoo. Basta magdasal lang tayo na magdasalan. Gagabayan tayo ng puong may kapal. Maniwala ka. Oo naman, Han, naniniwala talaga ako. Yan yung bagay na hindi mawawala sa akin. Siya nga pala, Han. Ngayong gabi na rin ba kayo babiyahe pa, Abra? Oo, Han. Yung mga tao ni Foreman nandun na din. Kami na lang ni engineer yung hinihintay. Dapat nga sabay-sabay kami. Kaso naantala dahil sa akin. Dahil hindi ko alam kung oo ba o hindi ang desisyon ko. Kung ganun, Han, mamadaliin ko na tong iniimpake ko. May nilagay akong toothbrush dyan, mga sabon, shampoo. Lahat ng gagamitin mo. May mga tuwalya at kumot na din dyan. Kung sakaling lamigin ka, kompleto din yung mga pajama mo. Hanep pa. Ginawa mo akong baby ah. Ikaw talagahan. Hindi talaga mawawala sa iyo yan. Sa katunayan, kaya ko naman gawin yan ng ako lang eh. Pero ginagawa mo pa rin para sa akin. Grabe mo talaga akong alagaan. Dahil asawa mo ko. Responsibilidad ko yan, Han. Lalo na dito lang ako sa bahay. Ayaw mo naman kasi akong pagtrabahuhin eh. Kaya dapat gawin ko ang lahat para magampanan ko ang pagiging housewife ko sa'yo. Sobra-sobra na nga ito eh. May bonus pa. Alam mo ba, Han? Sobrang proud ako sa'yo. Kasi hindi mo lang pinapakita na mahal mo ko. Pinapakita mo din na sobrang halaga ko. Kaya mahal na mahal talaga kita, Han eh. Pangako,
walang magbabago dun. Hanggang sa huling hininga ko, kahit sa kabilang buhay pa. Mahal na mahal din kita, Han. O siya, aalis na ako, Han, ha? Bago pa man tayo magkaiyakan dito. O sige, mag-iingat ka, ha? Ikaw rin, ha? Mag-iingat ka dito, ha? Hintayin mo yung pagbabalik ko, ha? Love you. Sabay ng mga huli kong sinabi ang mabilis na paghalik ko sa kanya sa labi. Matapos nun, sumakay na ako sa owner type jeep ko. At nang mapaandar ko na yon, kumaway pa ako at tuluyan ng umalis. Nang makarating naman ako sa building namin, nakita ko doon na nakahanda na ang lahat. Pati ang mga paunang gamit na gagamitin namin sa site ay nakasakay na rin sa truck na susundan namin ni Engineer Mac. Oh, nandito ka na pala. Akala ko di ka na darating eh. Buti nga napapayag ko rin sa wakas si Mrs. na itutuloy ko ng hawakan tong project na to eh. At naisip ko din na sayang kung bibitiwan ko to. Lalo na may plano kaming magpatayo ng bahay eh. Good choice, Milteor. Lalo na matagal-tagal din to. Malaki din ang kikitain natin dito. Lalo na kung matibay at maganda ang disenyo at matibay ang pagkakagawa ng tulay. Malaking bonus ang makukuha natin. Yan din nga sinabi ko kay Mrs. eh. Katunayan nga niya, nagtalo pa kami. Pero buti na lang sa uli. Eto ako, nandito at handa na para umalis. Mabuti kung ganon. Oh, engineer, anong plano? Nasa iyo na ba ang exact address ng site natin? Wala pa nga eh. Wala pa silang reply eh. Pero sabi naman nila nung last meeting, susundan lang daw natin to truck. Kasi yung driver niyan nanggaling na raw dun sa site eh. Kaya hindi na tayo mahihirapan. Yun naman pala eh. At least kahit wala tayong address, meron tayong susundan, may nakakaalam na. Mahirap kasing bumiyahing hindi natin alam kung saan tayo pupunta eh. Tama ka dyan. Oo nga pala, Milteor. May tanong lang ako. Yung bang mga unang pangunahing gamit nabili mo na? Oo. Nabili ko na lahat yun. Pati yung unang bayad nasa akin na rin. Nabawasan lang dahil sa mga materyales eh. Mabuti naman pala kung ganun. Kapag nakalahati na daw natin yung tulay, ibibigay daw uli yung pangalawang pondo. Mas maganda kung ganun. Hindi tayo kukulangin at mapapabilis ang trabaho natin. O siya, tapos na din sila magsakay ng gamit. Mas okay kung aalis na tayo. Sige, engineer. Ano bang gagamitin natin? Yung sasakyan ba ng kumpanya? Yung sasakyan ko na lang pare. Ginamit lahat yung sasakyan kasi madami rin yung mga tao ni Foreman eh. Kaya yung sasakyan ko na lang para safe tayo. At kahit papano, makapagpahinga tayo kahit nasa biyahe. Magsalita na lang tayo sa pagmamaneho. Aba, maganda yan naisip mo. O paano, tara na. Lumalalim na rin ang gabi at mahaba pa yung biyahe natin. Para naman bago mag-umaga, nandun na tayo. Kung ganun, kumilos na tayo. Isakay mo na mga gamit mo. Tapos ko na maisakay yung sa akin eh. Ikaw na lang talaga hinihintay ko eh. Sige, engineer. Mabilis kong sinakay ang mga gamit ko sa pick-up ni Engineer Mac. Pagkatapos nun, siya na ang nag-drive ng sasakyan niya. Habang ako naman ang nasa passenger seat. Ginawa na lang namin noon para hindi antukin habang nasa biyahe ay nagkikwentuhan kami o di kaya naman ay nagpapatugtog. Pero pare, hindi ko talaga akalaing magbabago ang isip mo. Lalo na nakita ko noon na desidido kang i-atras yung kontrata eh. Madami din kasi ako napagtanto pre. Tulad nga ng sinabi mo, baka alisin ako kung sakaling i-atras ko, di ba? Ayoko naman mangyari yun. Lalo pa, marami kaming pangarap ni Mildred at gusto ko na rin bumuo ng pamilya. Ayoko naman na mahirapan na magiging anak namin sa inaharap. Kaya ginawa ko lahat para mapapayag lang siya. Sa bagay, tama ka dyan pre. Sa totoo lang, mahirap din trabaho natin. Minsan nakakablanko ng utak ng pagiging engineer. Lalo na kapag may problema sa project. Ako yung sisisiin. Habang ikaw naman, malaking pera ang hinahawakan. Kapag nawala yan, nako, kulong tayo panigurado. Kaya nga mas inaayos ko ang trabaho ko pre. At hindi ako tumutulad sa iba na kurakot pagdating sa pondo. Iniisip ko din yung kahihiyan ano.
Tsaka syempre, yung magiging resulta ng proyekto natin. Dapat, ang mga mahihirap ang makikinabang. Kaya nga hanga ako sa'yo pare. Isipin mo, milyon-milyon ang hinahawakan mo pera. Pero hindi mo naiisipang itakbo. Mas importante kasi sa akin ang dignidad ko kesa sa pera. Yung pera kasi madali lang naman kitain yan. Pero yung dignidad at respeto ng iba, mahirap kunin yan kapag nawala na. Hindi ko din kaya magdala ng kahihan habang buhay. Kaya mas pinipili kong maging matino. Trabaho to eh. Hindi lang to basta laro. Saludo ako sa'yo pare. Kasi hindi ka nagpapasilaw sa pera. Yung mga kagaya mo dapat na tinutularan ng iba. Pagpatuloy mo yan pare, malayo mararating mo. Basta hindi ka lang masisilaw sa pera ha. Kahit kasing liwanag pa ng araw yung pera na yan sinasabi mo, engineer, hindi ako masisilaw dyan. Tulad nga ng sabi ko, pera lang yan at madali lang kitain yan. Lalo na kung seryoso ka talaga sa trabaho mo. Napangiti si engineer sa sinabi kong yon. Maya-maya lang, kinabahan ako dahil nang lumipas ang ilang oras, napansin kong nakakunot ang noo nito at nag-aalala at bigla na lamang niyang hininto ang sasakyan. O bakit engineer? May problema ba? Oo pre, hindi ko na kasi napansin kung saan lumiko yung truck. Nakapikit kasi ako eh. Dalawang pwedeng likuan dito eh. Hindi ko naman alam kung saan sila lumusot. Anak ng... Paano yan? Yun lang yung paraan natin para makarating sa site. Yun na nga yung problema pare. Tapos wala ring signal to cellphone ko. Ang mabuti pa engineer, magpalita tayo. Ako na muna magdadrive. Baka inaanto ka na eh. Oo nga eh. Sige, mabuti pa nga. Lalo na't bigla ako napapapikit at medyo inaantok na din ako. Baka madisgrasya tayo. Ay nako, ang problema lang natin ngayon. Saan tayo liliko dyan? Siguro sa kaliwa na lang. Sigurado ka ba, engineer? Wala naman tayong magagawa ngayon eh. Kundi ang manghula ng daan. Ito na lang din na natitira natin paraan. Kaya i-risk na natin. O sige. Bahala na. Sana tama ang daan na yan. Sana nga. Nang magkasundo kami sa hinulaan naming daan, mabilis kaming lumabas ng sasakyan at nagpalitan. Ako na ang nagdrive at siya naman sa passenger seat. Nakaidlip pa nga ito kagad, maya-maya lang. Nakakita ako sa hindi kalayuan ng mga ilaw sa kabayan at doon ko napagtanto na mali ang daan namin kung kailan pa namang nakalayo na kami. Dumiretso pa nga ako sandali. Pero nakita kong talagang dead end na ang sumalubong sa amin. Pero pareho kaming nagulat ni Engineer Mac nang bigla na lang kumalog ang sasakyan namin. Kaya napapreno ako bigla. Uy! Ano nangyari? Ano yun? Hindi ko alam, engineer. Bigla na lang kumalog yung sasakyan natin eh. Naku, patay! Baka may nasagasaan ka o hindi kaya naplatan tayo. Diyos ko, wag naman sana. Lalo na't mali yung daan natin. Ano? Paano mali? Tignan mo yung nasa harapan. Itinuro ko kay Engineer Mac ang harapan. At doon niya nakita ang mga kabayan na wari mo'y hati ang kanilang daanan. Napasapo na lang sa noo ang kasama ko nang makita niya yon at dali-dali naman siyang kumalkal sa bag niya at kinuha niya doon ang flashlight at mabilis na lumabas. Sumunod naman ako at doon namin nalaman na may nakaharang palang spike strip at nabutas ang gulong ng pick-up na sasakyan namin. Anak naman ng teteng, oo! Ang malas naman! Sino ba naman ang maglalagay nito sa daan? Ay, nako! Buwisit talaga! Huwag ka nang mainis, engineer. Magtanong tayo sa mga tao dyan. Baka may malapit na vulcanizing shop dito. Imposible yan, Melchior. Kita mo naman oh, puro puno dito. Tapos mamog pa. At puro kubong bahay lang yung nakikita natin dyan. Wala namang masama kung susubukan natin magtanong, di ba? Naku, mamaya na lang siguro. 3:00 pa lang na madaling araw eh. Tapos wala pa signal na cellphone ko. Diyos ko, malas talaga.
Paano natin ipapaalam sa mga manggagawa na naplatan tayo? Wala ring signal ng cellphone ko, engineer. Kaya no choice talaga tayo. Kailangan nating magpaumaga rito at magbaka sakaling may vulcanizing shop tayong makikita. Grabe! Napakalala naman ang nangyayari to. O siya, pumasok na lang muna tayo sa loob ng sasakyan. Tapos magpahinga tayo ng konti. Tumango ako sa mga sinabing yun ni engineer at pareho kaming sumakay uli sa pick-up. At doon natulog na muna. 9:00 ng umaga nang magising ako dahil sa katok sa bintana ng sasakyan. Nakita ko doon ang isang matandang lalaki na napakaraming nunal sa muka. Kayumanggi ang balat niya at payat lamang ito. Binuksan ko naman ang bintana at pinagmasdan ako nito. Bakit po yun, Tatang? Anong ginagawa niyo rito sa lugar namin? Naligaw po kami. Tapos, naplatan pa po kami dahil may harang po na spike strip sa daan eh. Mga bulag ba kayo? At hindi niyo nakitang may harang na ganon? Hindi ko na po napansin eh. Gawa ng napakamog po kaninang 3:00 ng madaling araw. Talaga bang naligaw kayo rito? O isa din kayo sa mga katulad nila? Naaagaw sa lupang kinalakihan namin? Ha? Tatang, hindi ho. Wala namang mga agaw sa lupa nyo eh. Naligaw lang po talaga kami rito. Kung gano'n ay umalis na kayo. Hindi nga po kami makakaalis eh kasi naplatan po kami. Ito na lang ho. Meron po bang vulcanizing shop rito? Wala. Nasa bayan pa yon. At 3 oras ang layo nito kung may sasakyan. Pero kung lalakarin naman, baka abutin ka ng gabi. O hindi ka na makaabot pa. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin, Tatang? Ang ibig ko sabihin, maraming masasamang loob sa lugar na ito. Halimaw at mababangis na hayop. Kaya walang kasiguraduhan kung kaya niyong makaalis dito nang walang sasakyan. Nakakatakot naman po yung sinasabi niyo. Hindi lang basta nakakatakot. Dahil kung makikita niyo sila, sigurado kung maiihi pa kayo sa salawal ninyo. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan nang marinig ko yun. Sakto naman, nakagigising lamang ni Engineer Mac at nakita niya ang tao na kausap ko. Sus, Ginoo! Huy! Ano ka ba, Engineer? Nakakaya. Sino yan? Baka bantay dito, Tanod, di ko alam eh. Ako ang pinuno ng angkan ko. Nakikita niyo ba ang hating yan sa gitna? Opo, Tatang. Ang kanang parte ay dyan nakatira ang mga katulad ko. At sa kaliwa naman ay siyang pinamumunuan ng isang bruwa na gustong angkinin ng lupa namin. Ganun po ba? Kaya po ba inakala niyong pati kami aagawin po yung lupa niyo? Huminga ng malalim ang matandang kausap ko at tumingin sa akin. At sunod naman kay Engineer Mac. Mabuti pa sumunod na kayo sa akin. Doon na lang kayo sa bahay ko. Hihingi ako ng tulong sa mga tao ko na sila nang bahala sa gulong ninyo. Pero mahalaga, sa akin kayo napunta. Mahirap na. Baka ang bruha pang silibet ang makakita sa inyo. Siguradong wala na kayong pag-asa pag nagkataon. Hindi na kami nakapagsalita sa sinabing yun ng matanda. Sumunod na lang kami sa kanya at pabulong naman akong kinausap ni Engineer. Tama ba itong ginagawa natin, pare? Baka hindi natin alam eh. Kumakain pala ng tao yan. Yung para bang kanibal. Di naman siguro. Magaan naman ang loob ko sa matanda eh. Di naman siguro tayo sasaktan ng mga tao dito. Kinakabahan ako, pare. Bakit ka naman kakabahan? Huwag kang mag-alala. Walang mananakit sa inyo rito. Hanggat nandito kayo sa poder ko, ay ligtas kayo. Sigurado ko riyan. Pasensya na po, Lolo. Narinig niyo po pala ako. Ayos lang. Hindi niyo ako kalaban. Ang mahalaga sa akin
Alam kong hindi kayo isa sa mga bruha sa kabila na gusto lang ay kunin ang lupang ito. Basta, sa bahay na lamang tayo mag-usap-usap. Sige o Tatang. Habang tinatahak namin ang pababang daan, hindi namin maiwasan ang mapalingon. Nakita namin ang mga taong pinamumunuan niya na seryosong nakatingin sa amin. Kapag lumingon naman kami sa kabilang parte ng lugar, makikita namin ang napakaraming babaeng nakatingin sa amin at nakangiti habang nakahawak sa bakod nila. Hindi ako natakot sa seryosong mga tinginan. Natakot ako sa mga ngiting yon dahil ramdam kong hindi talaga ganun ang gustong ipakita ng mga babaeng yon. Hala, nandito na tayo sa bahay ko. Sige. Pumasok na muna kayo. Salamat po, Tatang. Halika na, Engineer. Nang mapalingon ako kay Engineer Mac, napansin kong nakangiti ito habang nakatingin sa mga babae. May pa-flying kiss pa itong ginagawa. Nagulat na lang ako nang biglang paluin ng matanda si Engineer ng tungkod sa balikat. Dahil dun, sumunod na ito. Pasensya ka na iyo kung ginawa ko yun sa kasama mo. Ayos lang o, naiintindihan ko, Polo. Pero Tang, ang sakit po ng palo nyo ha. Kung hindi ko kasi ginawa yon, baka naakit ka na ng mga bruhang yon. Ho? Hindi naman po sila mukhang bruha, Tang eh. Ang ganda nga po nila eh. Yun ang nakikita ng mga mata nyo. Pero hindi nyo alam kung gaano nakakasuklam ang mga totoong itsura nila. Bakit po parang ang dami yatang kakaiba sa lugar na to? Bakit parang balut po yata kayo ng hiwaga? Hindi hiwaga ang tawag ron iyo. Misteryo ang totoong tawag doon. Madami kayong hindi maiintindihan. Lalo na't mga tao kayo. Ho? Teka, bakit Lo? Hindi po ba kayo tao? Natahimik ang matandang yon nang sabihin ko ang mga bagay na huli kong sinabi at tumingin siya sa labas ng bintana. Matapos nun, humarap siyang may mga luwa sa mga mata. Pero nang magsalita ito, parang hindi man lang siya umiyak. Madami kayong hindi alam. At hindi nyo dapat malaman yon. Siya nga pala, bago ko malimutan, ako nga pala si Lando. Melchior po, Tatang. Melchior po ang pangalan ko. Siya naman po si Engineer Mac De Jesus. Mga kontraktor po kami, mga nangungontrata. Ikinagagala ko kayong makilala, Mac at Melchior. Anong dahilan at napadpad kayo rito? May project po kaming hawak eh. Pero wala pa pong reply sa site. Hindi po din namin alam yung eksaktong lugar dito sa Abra. Pero may sinusundan po kaming truck eh, kaso bigla na lang pong nawala sa paningin namin. Kaya wala na po kaming ibang nagawa kundi ang manghula ng daan. Kaya po napunta kami dito. Ganun ba? Sigurado kung may dahilan ng lahat. Kaya napadpad kayo rito. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo natin ay may dahilan lahat. At kaya kayo napunta dito dahil may dapat kayong gampanan. Kaya nga po eh. Kaya kami nandito sa Abra kasi may project po kami. At yun po ang dapat namin gampanan. Pero dahil nandito kami, maantala po yun. Napakamot na lang ako sa ulo nang sabihin yun ni Engineer. At tumingin ako sa matanda na may ngiti sa mga labi. Tang, pagpasensyaan niyo na po yung kasama ko ha. Stress lang po yan. Naiintindihan ko, huwag ka mag-alala. Tang, oo nga pala. Ano palang meron? At may agawan ng lupa dito. O sige, kung gusto mo malaman na ikikwento ko sa'yo. Makinig kayong dalawa. Matagal na panahon na kaming naninirahan sa lugar na ito. At nagmula pa ang lupang ito sa mga ninuno namin.
Masaya kami noon na nabubuhay dito. At walang gulo. Hanggang sa dumating ang angkan ni Libet. Napakarami nila. At sinubukan nila kaming paalisin sa sarili naming lupain. Pero hindi ko hinayaan yon. Dahil may mas karapatang kami rito. Dahil amin ito. Kung ganun ho, Tatang Lando, pwede niyo po silang kasuhan. Kasi matagal na pala kayo dito eh. Kahit wala kayong titulo o kasulatan na sa inyong lupang to, matagal na kayo dito. Tapos bigla silang darating para paalisin kayo. Aba, parang hindi po tama yon. May mali doon. Hindi ko na kailangan ng mga ganyan-ganyan pa. Kahit ako, kaya ko silang paalisin. Sa paraang alam ko. Kayo po, Tang, kung ayaw niyo po ng tulong, wala naman pong problema ron. Dahil hindi namin kailangan yon. At alam namin na mas malakas pa kami sa mga pulis o sino mang may-ari ng kaso-kaso na yan. Nakasuot lamang sila ng uniforme, pero wala naman silang magagawa sa bagay na ito. At baka mamatay lamang sila pag nagkataon. Grabe naman po kay Tatang, mamamatay ka agad. Bakit? Magkakagera po ba? Huy, ano ka ba, engineer? Bakit ganyan ka makipag-usap kay Tatang? Curious lang kasi ako, pare. Kasi kung iniisip niya na mas malakas sila, baka magulat sila. At may mga baril ang mga pulis. Si Tatang parang joker eh. Baril labang yon, iyo. Hindi kami takot sa bala ng baril. Tulad ng sinabi ko, maraming misteryo ang lugar namin. At kahit ang mga tao na nandito, magugulat kayo kapag nalaman nyo kung ano ba talaga kami. Ho? Ano po ba kayo? Mga superheroes na di tinatablan ng bala? Ang gagaling nyo ah! Tang, pasensya na ho kayo ah. Huy, ano ka ba? Bakit mo ba binabasto si Tatang? Ay naku, bala nga kayo dyan. Lalabas na muna ako. Magyuyose lang ako sandali. Engineer naman, sandali. Wala akong time makipagkwentuhan sa mga taong may saltik. Kayo na lang mag-usap. Total, nagkakaintindihan naman kayong dalawa eh. Sige na. Nang lumabas si Mac, agad akong tumingin sa matanda at paulit-ulit na humingi ng tawad dahil sa inasal nga ni Engineer. Tama na, iyo. Ayos lang. Naiintindihan ko. Minsan talaga hindi marunong umintindi ang mga tao. Kaya ang iilan sa amin ay talaga namang galit sa kanila. Pero iba ka. Mabilis kang umunawa. Sa totoo lang po, maraming bagay akong di naiintindihan pero pinipilit ko po yun naintindihan. Kasi ramdam ko naman po na mabuti po kayong tao. Salamat. Salamat dahil ganun mo ko nakikita. Madalang akong tawaging mabuti ng mga tao. Bakit po ba hindi nyo matawag na tao ang sarili nyo? O kahit yung mga tao dito, Tang? Hindi mo na kailangan malaman pambagay na yan, iyo. Labas ka na sa bagay na yon para na rin maging komportable kayo sa pakikitungo sa amin. Kung ganun ho hindi ko na lang po pipiliting malaman. O siya, dito na muna kayo. Sasabihin ko sa mga tao ko na dalhin ang mga gulong ninyo sa bayan para mapaayos na. Salamat po. Maraming salamat po talaga, Tatang. Teka, magkano po palang ibabayad ko? Hindi na kailangan. Ako nang bahala sa pambayad. Naku, nakakahiya naman po. Nakaistorbo na nga po kami tapos sasagutin nyo pa. Ayos lang. Sige na. Dito na muna kayo at kausapin mo ang kasama mo na huwag siya magpupunta sa kabila kung gusto niya pang mabuhay. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Simpleng pagtango na lamang ang naitugon ko sa sinabi niya. Nang lumabas na siya, sumunod ako para puntahan naman si Engineer Mac at kausapin na rin dahil sa mga inasal niya kanina. Engineer. O bakit? Yoshi, gusto mo? Pas muna ako dyan, Engineer. Engineer Mac, gusto sana kitang makausap eh. Tungkol saan naman? Doon sa ginawa mo kanina. Bakit? May mali ba sa mga sinabi ko?
Totoo naman yun ah. Kung di sila si Raulo, sino maglalagay ng spike strip sa daan? Di naman kanila yan eh. Hindi ba narinig yung sinabi ni Tatang Lando kanina? Kanila to, tol. Kanila ang lugar na to. At minanapan nila to sa mga ninuno nila. Kaya may karapatan silang gawin ang gusto nila sa daan. Dahil sa kanila to eh. Ewan ko sa'yo. Sino ba talaga kinakampihan mo ha? Kakampi mo ako, engineer. Ang akin lang naman, huwag natin bastusin yung mga taong nagpapakita sa atin na mabuti. Huwag tayong maging salbahe. Tayo na nga itong tinutulungan eh. Tayo pa yung masamang makitungo. Nakakahiya naman yun, engineer. Sipin mo nga. Bahala ka sa buhay mo. Nang sabihin yun ni Engineer Mac, tinalikuran niya ako. Sabay kaway sa isang magandang babae sa kabilang bakod. Matapos nun, nginitian siya nito. Habang ako naman ay pag-iling na lamang ang nagawa. Gusto ko pa nga sanang sabihin sa kanya na mag-iingat siya sa mga tao sa kabilang daan. Pero naisip ko noon na wala ding saysay ang pagbabawal ko. Kaya naman pumasok na lamang ako sa loob ng bahay ni Tatang Lando. At doon ako naghintay. Ilang minuto naman ang lumipas at nakabalik na rin ito. Oh, nandito na po pala kayo. Oo. Nakausap ko na ang mga tao ko. At kukunin nila mamaya ang mga gulong na nabutas at ipapagawa nila yun sa bayan. Maglalakad lang po ba sila? Oo, iyo. Wala kaming ginagamit na sasakyan dito at naglalakad lang talaga kami. Huwag kang mag-alala. Sanay na kami. Sa malayo ang paglalakad. Kung ganun po, Tatang, magbabayad na lang po ako. Hindi naman po pwedeng sagot niyo po ang lahat. Kahit yung pagod na lang po ng mga tao niyong babayaran ko. Nakakahiya po kasi. Hindi na. Huwag kang mahiya. Kami rin naman na may kasalanan at naglagay kami ng harang sa daan. Sa bagay po na yon, bakit niyo po ba yun inilagay? Ayoko kasing may papasok dito na tagalabas. Masyado kasing mapanganib. Ano po bang klaseng panganib yung kinatatakutan po ninyo? Hindi ko masabi sa'yo sa ngayon. Dahil baka hindi ka naman maniwala. Pwede niyo naman pong sabihin. Masyado po ba yung personal? Kaya hindi niyo po masabi-sabi? Hindi naman sa ganun. May mga bagay kasing hindi kayang paniwalaan ng mga tulad ninyo. At baka isipin nyo na nababaliw lang ako. Tatang, di naman po ako ganun eh. O siya, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa'yo na isa akong aswang at lahat ng mga taong nakikita mo dito ay katulad ko din, maliban sa kabila, dahil ibang uri sila ng mga aswang. Puro sila kababaihan at ang mga tunay nilang anyo ay mas masaol pa sa itsura ng isang bayawak. Mga aswang na bangkilan sila na ginagamit ang ilusyong kagandahan para makapambiktima. Ano? Totoo po ba yan, Tang? Oo, totoo yun. Hindi ka ba naniniwala? Hindi naman po sa ganun. Usapan po kasi na hindi raw po totoo mga aswang eh. At panakot lamang yun ng mga matatanda sa mga bata. Kumbaga'y kwento-kwento lang. Yun ang akala ninyo. Ngunit, totoo kami. Biglang kumabog ang dibdib ko nang sabihin niya yon. Gusto ko mang hindi maniwala, pero may bagay sa loob ko na nagtutulak sa akin na paniwalaan siya. Kaya naman, nanahimik na lang ako, Sir Blair. Umalis naman siya sa harapan ko at nang bumalik siya, may kahon siyang iniabot sa akin. Ano po to, Tatang? Buksan mo. Para saan naman po to? Basta't buksan mo na lang. Sinunod ko ang sinabi niya at tumambad sa akin ang isang maliit na punyal at isang maliit na medalyon. Ano to, Tatang? Sa'yo na yan, iyo. Pakiramdam ko, tamang tao ka para humawak sa mahalagang bagay na yan na iniwan sa akin ng isang importanteng tao. Naku, Tang, hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo na. Hindi ko rin naman yan mapapakinabangan dahil hindi ko siya maaaring hawakan. Kapag kasi natapat o di kaya naman
nailapat yan sa balat ko, pwede akong masugatan at ikamatay ko ang bagay na yon. Ibig niyo po ba sabihin seryoso po kayo sa sinabi niyo kanina? Na mga aswang po kayo? Oo, totoo lahat yun. Hindi ako marunong magbiro o magsinungaling. Kapag sinabi ko, yun ang katotohanan. Pero bakit niyo po ako napiling bigyan ng ganito? Hindi man ako tao, ngunit ramdam ko na mabuti ka at nasa tamang mga kamay na ang mga yan. Pero Tang, saan po ba galing ang bagay na to? Sa isang mabuting tao rin iyo. Isa siya sa pinakamabuting taong nakilala ko. Tinanggap niya kung sino kami at kung ano kami. Pero dahil sa mga bangkila na yan, nawala siya sa amin. Kaya sana tanggapin mo yan. Dahil nakikita ko siya sa'yo. Salamat na lang po, Tatang Lando. At ikinalulungkot ko rin pong malaman na nangyari sa kanya. Kung sino man po siya. Ayos lang iyo. May araw din sa akin ang mga bangkila na yan. Huwag lamang nilang sagarin ang pasensya ko. Dahil papatayin ko talaga silang lahat. Tang, halata pong galit na galit po kayo sa kanila. Dahil madami na silang nilagas sa angkan ko. Kaya nagdodoble ingat na talaga kami. Isang tanong pa po, Tatang Lando. Kung aswang po kayo, bakit hindi po kayo katulad ng mga nababasa ko sa mga kwento na mababangis daw po kayo? Dahil hindi lahat ng mga iniisip nyo na masasama ay masama talaga. Hindi lahat ng may pangit na itsura ay totoong pumapatay ng tao. Dahil madalas, kung sino pa ang may magandang itsura, ay sila pa ang mas mababangis at mas masama pa sa inaakala ninyo. Malalim po ang pinaguhugutan nyo Dahil malaki na ang sugat na ginawa nila sa akin. Ayoko lamang dumanak ang dugo sa lugar na ito. Pero hindi na din maganda ang ginagawa nilang pangaangkin at pagpatay sa mga nasasakupan ko. Ibig nyo po ba sabihin may patayan na pong nagaganap sa lugar nyo? Tumango ang matanda dahil doon naalala ko ang sinasabi sa akin na babala ng asawa ko. Inisip ko noon na baka yun na ang sinasabi ng panaginip niya. Tama na ang pag-uusap ng ganito iyo. Baka matakot pa kita. At maglakad kayo paalis. Masyadong mapanganib pag nagkataon. Kaya sige na, itabi mo na ang punyal na yan at isuot mo naman ang medalyon. Sige o, Tatang. Salamat po ulit. Walang anuman iyo. At teka, bago ko pa makalimutan, gusto niyo bang kumain? Sabihin niyo lang sa akin. At ipaghahanda ko kayo. Sige o, kahit ano na lang po. O sige, mamaya magluluto na lang ako ng ginisang ampalayang layas. Kumakain ba kayo nun? Ako po, hindi ko lang alam po kay Engineer. Tanungin mo siya iyo, para naman malaman natin kung anong gusto niyong kainin. Nakakayaman po, pero sige po, Tatang. Lalabas lang po ako sandali. Bagyang pagtangulang ang tinugon sa akin ni Tatang Lando. At ng mga oras na yon, lumabas na din ako para puntahan si Engineer Mac. Pero hindi ko agad siya nadatnan doon. Nakita ko na lang siya sa kabilang bakod at kausap niya ang isang magandang babae. Dali-dali ko naman siyang nilapitan at hinila. Ano ba? Ano ba ginagawa mo? Huwag kang nakikipag-usap sa mga yun, pare. Ha? Bakit naman? Ano ba problema mo? Mapanganib, pare. Ano pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na ba? Hindi ako nasisiraan. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Tsaka isa pa, huwag mong sasabihin sa akin na mambababae ka. Di ba may asawa ka na? At may 2 anak? Mahiya ka naman sa balat mo, uy. Ano ba pakialam mo? May pakialam ako, Engineer. Dahil bilang lalaki, sinasabi ko sa iyo kung ano mas makakabuti. Ayusin mo ang sarili mo. Parang hindi ka professional, ha? Makapagsalita ka naman. Bakit, matino ka ba? Oh, masasabi kong matino ako kasi hindi ako babaero. Tsaka teka nga, yan ba yung sinasabi mong perfect combo?
Diyan pa nga lang pinapakita mo na hindi ka deserving maging engineer sa project na hawak ko. Kaya ayusin mo ang sarili mo. Oo na. Bakit mo pala ako sinundan? Pinapatanong ni Tatang kung may gusto ka daw bang kainin. Nilagang itlog na lang. Sa tingin ko dito sa lugar nila, din lang afford nila. Halata namang dukha lahat ng mga tao dito. Isa pa yan, engineer. Yang bunganga mo, bigyan mo ng preno. Huwag kang bastos. Nanahimik na lang noon si Engineer Mac nang sabihin ko ang mga bagay na yon at sabay kaming pumasok sa loob ng bahay ni Tatang Lando. Matapos nun, nag-umpisa nang magluto ang matanda at katulad ng request ng engineer na kasama ko ay pinaglaga niya kami ng itlog at nagbigay pa ito ng nilagang kamote. Pagpasensyaan nyo na kung yan lang ang mailalapag ko. Hindi kasi kami kumakain ng kanin katulad yung mga taong tagalabas. Ayos lang po, naiintindihan po namin. At salamat din po kasi malaking istorbo po ang ginagawa namin. Pero ayan pa rin kayo. Tinutulungan niyo pa rin po kami. Wala yun, iyo. Ang kabutihan ay dapat lamang suklian ang kabutihan. At mapapangako ko na hanggat nandito kayo sa poder ko, ay ligtas kayo. Anong ibig niyo sabihin, Tatang? Na kapag nasa ibang poder kami, mapapahama kami? Parang gano'n na nga. At magpasalamat ka sa akin. Dahil ako ang unang nakakita sa inyo. Dahil kung hindi, baka kwento na lang kayo ngayon. Ayos din ah. Ano ka ba, engineer? Oo na, pasensya na. Ngunit habang kumakain kami, may mga ingay sa labas ang nakakuha ng atensyon namin. Dali-dali namang lumabas si Tatang at sumunod ako dahil sa kuryosidad. Nakita ko doon ang isang matandang babae at may mga kasama itong magagandang dilag. Bakit ka nang gugulo rito, Libet? Hindi ba't hinati na natin ang lupa? Kaya bakit ka nandito? Hindi naman yun ang gusto ko. Dahil ang nais namin ay umalis na kayo rito ng angkan mo. Tignan mo nga namang matanda ka. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Ikaw na nga itong bigla na lamang dumating at gusto mo pa talagang angkinin ang hindi inyo. Ang angkan lang ng mas manalakasan dapat na manatili rito. At kami yan. Mahihina kayong ginalang. Kaya hindi kayo karapat-dapat para sa lupang ito. Ang sinasabi mo ba ngayon ay kayo lamang ang karapat-dapat dito? Marunong ka naman palang umintindi. Tatang, sandali, ano pong nangyayari? Sila ang sinasabi kong gustong umangkin sa lupa namin. Abalando, may mga bisita ka palang magagandang lalaki. Huwag mo silang pakialaman, Libet. Sapat ng angkinin nyo ang hindi inyo. Huwag mo nang ulitin pa ang ginawa mo noon sa binatang alaga ko. Paano kung ayokong sundin ang mga sinasabi mo? Pues, sisiguraduhin kong uubusin ko muna kayo bago nyo maidampi ang masasama ninyong palad sa taong ito. Masyado ka naman yatang mayabang, Lando. Hindi ako mayabang, Libet. Sinasabi ko lang ang dapat. At para maparating ko din sa inyong lahat na hindi nyo dapat galawin ang mga taong nasa poder ko. Ibang klaseng nilalang ka talaga, Lando. Wala sa bokabularyo mo ang tumikim na mga tulad nila. Pero pasensyahan tayo. Dahil hindi tayo magkapareho. Kung ang sinasabi mo na makukuha mo sila, diyan tayo mas lalong magkakagulo. Matagal nang may gulo sa pagitan natin, Lando. At hindi na ako natatakot sa mas malaking gulo na sinasabi mo. Kaya bibigyan kita ng 2 araw. Kapag hindi pa kayo umalis dito, sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo ang bagay na iyon. Teka. Labag po yata sa batas yung ginagawa nyo eh. Hindi po dapat kayo basta-bastang nang aangkin ng lupa. At nagbibigay pa talaga kayo ng deadline ng pag-alis ha? Hanep! Huwag kang makialam dito, lalaki. Dahil hindi kami sumusunod sa batas ninyo. May mga sarili kaming desisyon.
At yun ang batas ko. Iyo, huwag ka na makialam dito. Dahil ang alam lang na mga tulad niya ay mangamkam ng hindi sa kanila. Wala tayong magagawa sa bagay na yon. Makinig ka na lamang sa matandang yan, iyo. At huwag mo kaming pakialaman. Para na rin sa kaligtasan mo. Umalis na kayo rito at bumalik kayo sa lunggan yung mga bruha kayo. Walang aalis sa amin. Yun ang kasagutan ko. Kahit dumanak pa ang dugo dito, hindi nyo kami kayang paalisin. Sa amin ito at walang sa inyo. Nakita ko ang pagnangalit ng matandang babae na tinatawag niya na Libet. Nang sabihin ni Tatang Lando ang mga huli niyang salita, sabay nun, ipinukpok niya pa ang tungkod niya sa sahig at tinalikuran ang mga taong nanggugulo. Sabay pasok sa loob ng bahay, naiwan naman ako sa labas at nang tumalikod na rin ang matandang babae, naiwan doon ang isang magandang dilag. Nawari mo ay inaakit ako. Pero pumasok lang ako sa loob ng bahay at hinayaan itong umakto na parang sira sa labas. Ang hina mo naman pare. Inaakit ka na di mo pa pinatulan. Ang ganda nun ah. Wala akong oras sa katarantaduan, engineer. Hindi tayo nagpunta dito para mambabae. Sus! Ayun na nga yung grasya eh. Tinanggihan mo pa. Kumbaga palay na ang lumalapit sa manok. Pabira ka. Kung gusto mong mapahamak, ikaw na lang. Alam mo, may something sa'yo ngayon eh. Alam mo nung time na nag-usap kayo ng matagal nung matandang yan, naging weird ang kilos mo. Hindi weird ang tawag dito, engineer, dahil nag-iingat lang ako. May mga bagay tayong hindi alam. Kaya dapat hindi tayo kikilos sa isang bagay na ikakapahamak natin. At tulad ng sinabi ko kanina, kumilos ka ng akma sa katayuan mo. Maging professional ka at huwag maging basura. Ewan ko ba sa'yo? Anong nakikita mo? At hindi ka nandidiri sa mga tao dito? Masayos pa nga sa kabila eh. Puro mga babaeng magaganda, hindi tulad dito. Ang papangit na nga ng mga itsura, mukhang mababaho pa. Hindi katulad dun, ang babangon tignan. Yung pagiging judgmental mo, engineer, ang magpapahamak sa'yo, tandaan mo yan. Mag-iingat ka. Baka hindi ka na makauwi ng buhay. Ba't siraulo ka? Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni engineer ng mga oras na yon. Sawa na rin ako na magsaway sa taong ayaw naman magpasaway. Kaya naman, dali-dali ko na lang sinundan ang matanda at nakita ko siya sa maliit niyang taniman ng gulay. Umiiyak siya nun. Tatang, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, iyo. Ayos lang. Huwag mo akong intindihin. Ito po tatang, gamitin niyo po. Mabilis kong dinukot ang panyo ko sa bulsa at inabot ko yun sa matanda. Kinuha naman niya yun at ipinunas niya sa mga luha niya. Maraming salamat, iyo. Bakit po kasi hindi pa kayo lumapit sa gobyerno para maging legal na sa inyo po ang lupan to? Para wala rin pong kukuha sa inyo ng basta-basta. Wala akong tiwala sa mga taong sinasabi mo, iyo. May mas tiwala ako sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong lalo na't alam kong magiging problema ko din sila. Mas ayos na sa akin yung ganito. At lumalaban ako para sa kapakanan namin. Wala naman po akong magagawa kung yan po ang gusto nyo. Oo nga po pala, tatang. Kung totoo po ng mga aswang kayo, bakit hindi nyo po kami sinasaktan? Sinabi ko na sa'yo kanina, hindi lahat ng pangit ang anyo ay masasama. Gusto niyo po ba, tatang? Tulungan ko po kayo na mapaalis po yung mga yun dito at tigilan na kayo sa pagkuha ng dapat sa inyo lang. Hindi na kailangan. Kapag ginawa mo yan, iyo, sigurado akong kayo ang tatargetin ng mga yun. Ayoko naman na naligaw lang kayo rito tapos mapapahamak pa kayo. Kaya dapat bago umabot ang sinabi niyang 2 araw, ay makaalis na kayo rito. Bakit to? Ano po bang meron? Dadanak ang dugo sa lugar na ito.
Sa araw na yon, ipapakita namin na kaya namin sila at hindi nila makukuha ang lupaing ito. Hindi ko ho kayo maintindihan, Tatang eh. Huwag mo nang intindihin. Sige na, pumasok ka na sa loob. May pupuntahan lang ako sandali. Sige ho, Tatang. Ingat ho kayo. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Tulad nun nang sinabi ng matanda. Nadatnan ko naman doon si Engineer Mac. Nalatang bad trip na naman. Kinakalikot niya ang cellphone niya habang palipat-lipat ng pwesto. Maya-maya lang, nagulat ako nang bigla niya yun ibinalibag. Sabay tinapak-tapakan pa. Hoy, engineer, ano ba problema mo? Walang pakinabang eh. Walang signal, aaning ko pa yan. Pero hindi mo dapat ginawa yun. Pakailan mo ba? Hindi mo naman gamit yung nasira. Alam mo, engineer, mali yata na nakipag-partner ako sa'yo eh. Alam ko magaling ka. Dahil nakita ko ang skills mo. Pero nakikita ko ngayon na hindi ka deserving. Ano? Anong ibig mo sabihin ngayon? Ang ibig ko sabihin, kapag nakaalis tayo dito, magre-report ako at papalitan kita ng hindi bastos at mayabang na engineer at marunong umintindi, lalo na sa sitwasyon na ganito. Ano ba problema mo? Sinira ko lang naman ang cellphone ko ha. Hindi mo na dapat pakailaman yun. Wala ka na dun. Oo, nandun na nga tayo. Hindi ko dapat pakialaman yun dahil gamit mo naman yun eh. Pero kanina ka pa kasi. Kung hindi ka bastos, mayabang ka naman. Kanina pa yung issue na yan eh. Ba't paulit-ulit pa? Kasi nakikita ko naman sa'yo ngayon na ang pangit talaga ng ugali mo. Okay, fine. You can replace me with another engineer. Pero sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo ito. Hindi ako magsisisi, Engineer Mac. Tama lang napalitan ka. Kasi sa ganitong kalagayan, hindi ko kailangan ng bastos. Gusto ko yung hindi lang may pinag-aralan. Dapat yung may respeto din. Ewan ko sa'yo, Meltor. Sa totoo lang, ikaw na nga tong mayabang sa ating dalawa eh. Akala mo kung sino kang magaling. Sino ba naman kasing matutuwa sa ganitong kalagayan ha? Isipin mo. Alam ko kasalanan mo to eh. Kung sigurong ako yung nag-drive, baka nakita ko pa yung harang sa daan eh at hindi tayo mapaplatan. Baka ngayon, nasa site na tayong dalawa. Hanep ka. Ako pa ngayon ang sisisiin mo. Sino ba tong napapikit habang nagdadrive ba? At hindi alam kung saan dumaan yung sinusundan? Hindi ba't ikaw yun? At sino rin ba yung nagkamali ng hula? Di ba ikaw din? Kaya wag mo akong sisisihin. Ngayon, nagsisisihan na tayo. Aba, ikaw naman to nauna eh. Gusto mo pala sisihan eh. Di sasabayan kita. Ikaw to maraming palpak eh. Sira ulo ka naman pala eh. Ako nga yung maraming maling nagawa. Pero hindi ako yung may kasalanan kung bakit hindi tayo makaalis ngayon. May mata ka, hindi mo ginamit. Hindi mo nakita yung spike strip. Ano nangyari? Pero kung hindi ka nagpabaya, baka hindi na wala sa harapan natin yung truck. Susundan na nga lang natin eh. Isa pa, kung hindi ka mali ng hula, wala tayo dito ngayon. Hanep, wag mo na nga ibalik sa akin ang kapalpakan mo. Kung may dapat talagang sisihin dito, ikaw yun. At saka yung matanda. Kung di siya tanga, alam yan daan yun eh. Bakit nila haharangan ng spike strip? At ikaw naman, bulag ka, hindi mo nakita. Huwag ka naman damay ng ibang tao, Mac. Ginawa lang nila yung bagay na yun para protektahan ang lugar nila. At walang pumasok na sasakyan na pwedeng sumakop sa lugar nila. Aba, talagang pinagtatanggol mo pa ha? Sa bagay. Nakita ko, pareho naman kayong basura. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga sinabi mo. At sabi ko, parehas kayong basura. Dahil sa pag-ulit niyang yun, nandilim ang paningin ko at hindi ako nagdalawang isip na suntukin siya. Agad naman siyang gumanti at dahil dun, nagulo ang sala ng bahay. Hoy, ano ba kayong dalawa? Bakit dito pa kayo naggaganyan? Kung gusto niyo magpatayan, doon kayo sa labas at huwag dito.
Oh, ayun na palang kapwa mo basura eh. Magsama kayo. Kasi ayoko na. Tapos na ako sa impyernong to. Aalis na ako at maglalakad ako. Ayoko mabulok sa lugar na to. Sige, umalis ka. Hayaan mo siya iyo. Hayaan mo siyang lapain ng mga hayop sa kakawian para malaman niya kung saan talaga yung impyerno na sinasabi niya. Talaga? Magsama kayo. Engineer, teka! Engineer Mac! Bumalik ka rito! Hindi na nga nagpapigil pa si Engineer ng mga oras na yon. Lumabas siya at mabilis na naglakad. Susundan ko sana siya. Pero pinipigilan naman ako ng matanda. Yan ang gusto niya, hindi ba? Kaya hayaan mo siya. Kesa naman maging cargo de konsensya mo pa siya. At ang mga taong tulad niya, hanggang dyan na lamang ang nararating. Pero tatang, kasama ko siya nakarating dito eh. Baka pag napahamak siya ako ang managot. O siya, sige, para sa'yo. Uutusan ko ang mga tao ko na ibalik siya rito. Salamat po, tatang. Napakabuti niyo pong talaga. Wala yun, iyo. Mabuti ka. Kaya mabuti rin ako sa'yo. Ngumiti ako sa matanda habang pinupunasan ang dugo sa labi ko na nanggaling sa pagsuntok ni Engineer. Lumipas naman ang araw at naibalik na rin kagad ang mayabang na engineer at galit pa ito dahil nakatali siya. Pero hindi yung pinaalis ni Tatang Lando kahit naroroon siya. Ano ba to, Melchor? Pagsabihan mo ang mga taon to. Saka, alisin nyo nga ang pagkakatali sa akin. Ang higpit masyado. Sakit na ng braso ko. Siguro tama lang yan sa'yo, engineer. Habang wala pa yung mga gulong, ganyan ka muna. Kesa mapahama ka pa at ako pa ang masisi. Hoy, Melchor! Ano ba pinagsasabi mo? Ibig mo sabihin, hayaan mo lang ako dito na nakatali ang kamay at paa? Oo, kasi yan ang makakabuti sa'yo. Mga sira pala ang ulo niyo talaga eh! Hindi namin pinansin ang pagwawala ni Engineer Mac at hinayaan lang namin siya. Lumipas naman ang maghapon at nanahimik din siya sa pagsigaw. Tatang, tama lang po ba na hinayaan nating nakatali yung kasama ko? Mas mabuti yun kesa naman maglakad-lakad siya at mapahamak sa kakawian. Tatang Lando, linawin niyo nga po sa akin. Hindi po mga mababangis na hayop ang nandoon sa kakawian, di po ba? Tama ka, iyo. Dahil mga aswang na bangkila ng mga nandoon, nag-aabang sila ng mabibiktima, lalo na ngayon. Alam nilang may mga taong nandito. Sigurado kung sabik sila sa laman at dugo. Pero tatang, bakit kayo hindi? Sinabi ko na sa iyo ang bagay na yan. Huwag mo nang paulit-ulitin. Hindi ako sirang plaka. Pasensya na ho. Sige na, magpahinga ka muna. Bukas ng gabi sigurado ko, nandito na ang mga gulong ninyo. Maganda na kayo para makaalis. Sige ho, tatang. Salamat po ulit sa tulong. Nang matapos yun, pumunta ako ng sala kung nasaan si Engineer. Masama ang titig niya sa akin, pero hindi ko na lang siya pinansin. Humiga na lang ako sa upuang kawayan at doon sana magpapahinga. Kaya mo matulog? Habang yung kasama mo nakatali rito? Mas okay na yan, Engineer. Kesa gumawa ka pa ng bagay na pagsisisiyan mo bandang uli. Sira ulo! At sabihin mo, alam mo lahat ng to. At kaya hindi mo pinigilan yung pinili kong daan kasi alam mapupunta tayo rito. Ano pinagsasabi mo, Engineer? Ngayon naman aakusahan mo ako ng ganyan, ha? Bakit di ba totoo? Nagmamang-manga ka pa. Utot mo! Halata naman eh. Ayaw mong bastusin ko yung matanda. Kinakampihan mo palagi. Alam mo, di kita maintindihan, Engineer eh. Bakit ganyan ang tumatakbo sa utak mo? Ha? Nag-aral ka ba talaga? Huwag mo akong sabihan ng ganyan ha. Alam natin pareho na mas matalino ako kaya sa'yo. Dahil ako engineer ako! Engineer! Nakakatawa ka talaga, Engineer. Hindi naman porke mataas ang katayuan mo, mas mataas ang pinag-aralan mo, mas mauta ka na sa akin.
Alam mo, kung matalino kang talaga, dapat iniintindi mo ang sitwasyon natin ngayon. Hindi yung umaakto ka na parang ang batang paslit. Mabuti pa alisin mo na itong pagkakatali ko at hayaan mo akong umalis sa maduming lugar na to. Parang di na tayo magtalo pa. Pasensya ka na, engineer. Pero hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo. Hindi pwede. Para na rin sa kaligtasan mo. Mabuti pa magpahinga ka na lang dyan. At sabi ni Tatang bukas ng gabi, nandito na yung mga gulong at makakaalis na tayo. Nang sabihin ko yun, bigla na lamang sumigaw si engineer na para bang kinakatay. Pero di ko na siya pinansin at hinayaan ko na lang. Dahil naniniwala ako sa mga sinabi na matanda. Ayoko din kasing mangyari ang nasa panaginip ng asawa ko. Lalo na't sigurado kong doon na sa lugar na yun mangyayari ang bagay na kinakatakot niya. Kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing ako nun sa pagtulog, napabalikwas ako bigla nang may kumalabog sa yero ng bahay ni Tatang. Sunod nun ang mga yapak ng paa na para bang umiikot sa taas. Ano yun? Hindi ko alam. Mga bangkilan yan. Alam kasi nila na may sariwan dugo ng tao at laman na nandito sa loob ng bahay ko. Kaya hindi sila matahimik. Pwede ba, tanda? Tigilan mo na nga kami sa basurang usapin na yan. Hindi naman kami natatakot eh. Ano ba, Mac? Pwede bang kahit minsan lang itiko mo yung bibig mo? Dahil hindi ka na nakakatulong eh. Nakakaperwisyo ka na. Mac na lang pala ngayon ha. Hindi mo na ako nirerespeto bilang isang engineer. Diyos ko naman. Hindi ko na malaman ang gagawin ko sa'yo eh. Masyado kang sensitive. Tumahimik muna kayo dalawa. Hindi titigil ang mga hinayupak na yan hanggat hindi sila makakuha ng isa sa inyo. Ano pong pwedeng gawin kong gawin, Tatang? Ihanda mo ang punyan na binigay ko sa'yo para kung sakaling makapasok man ang isa sa kanila, ay kaya mong protekta ng sarili mo. Ha? Paano ako? Paano ko poprotekta ng sarili ko kung nakatali ako dito? Tatang, aalisin ko na po ba? Ikaw ang bahalang magdesisyon. Pero sana, kung ano man ang mapili mong desisyon, ay hindi mo ikapapahamak o hindi makakagulo sa inyo. Sige o, Tatang. Mas okay po siguro kung aalisin ko na lang po ang pagkakatali niya para naman maprotektahan po niya ang sarili niya. Tumangulang ang matanda at tumingin siya ulit sa yero. Dahil padami na ng padami ang yapak na naroon, natataranta na din ako ng oras na yon. Kaya naman, mabilis akong lumapit kay Engineer Mac at gamit ang punyal, pinutol ko ang mga tali nito. Pero nang maalis ko ang mga yon, laking gulat ko nang bigla niya akong itulak at naumpog ang ulo ko sa upuan. Hindi ako kagad nakakilos at nakalabas ito ng bahay. Engineer! Pucha! Bumalik ka dito! Mapanganib dyan, Engineer! Hoy! Hayaan mo na siya! Matigas talagang bungo ng taong yun. Hindi mo na siya kargo ngayon. Desisyon niya yan. Ang mamatay ng maaga. Pero Tatang, ako po ang kasama niya. Sigurado mapagbibintangan ako pag napahamak siya. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari ang bagay na yon. Sige na, sara mo na ang pinto, madali ka. At huwag kang lalabas kahit ano pa man ang mangyari. Pero Tatang, si Engineer ho. Huwag mo nang isipin ang taong hindi naman marunong mag-isip. Masisiraan ka lang ng bait sa taong yon. Napayuko na lamang ako nang sabihin niyo ng matanda. Naluluha akong lumingon sa pinto at katulad ng sinabi niya, tumayo ako para isara ang pinto. Ngunit narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Engineer na para bang nahihirapan ito. Iho, isara mo na! Pero Tatang, si Engineer! Wala na tayong magagawa ngayon. Nasa kamay na siya ng mga bangkilan at sigurado kong pinagpipiesta na siya ngayon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Kaya sinunod ko na lang ang sinabi ni Tatang. Pero bago ko pa man maisara ang pinto, may kamay na lumusot doon. Kamay ng isang babaeng mahahaba ang kuko.
at pinipilit nitong itulak ang pinto. Tatang! Tatang, tulong! Yan na nga ba ang sinasabi ko? Matigas kasi ang ulo niyong mga tao! Tatang, mamaya na po niyo ako sawayin! Tulungan niyo po muna ako! Hawakan mo ang medalyon at subukan mo manalangin ng tahimik habang itinutulak ang pinto! Tumango ako sa sinabi ni Tatang Lando. Pumikit ako at hinawak ko ang isang kamay sa medalyon habang tulak-tulak ko pa rin ang pinto. At habang ginagawa ko yun, nararamdaman kong gumagaan ang pintong itinutulak ko hanggang sa tuluyan ko yun na naisara habang ang braso ng aswang ay naputol at nahulog pa yun sa paa ko. Kaya naman napaupo ako at sinipa-sipa yun. Siguro naman ngayon, hindi ka na magdadalawang isip na paniwalaan ako. Mga walang hiya ang mga hayop na bangkila na yan. Matatakaw, sabik sa dugo at laman, pati lupa namin hindi pinapalampas. Kaya gusto ko sana silang mawala na sa landas namin para makabalik na kami sa dati naming pamumuhay. Tatang, ang ibig po ba sabihin nito? Si Engineer Mac po, patay na ngayon? Yung sigaw niya po kanina, yun na po ba yun? Hindi malabo. Tatanga-tanga siya. Mahirap siyang paintindihin. Kaya wala tayong kasalanan kung makita natin siya sa labas bukas na wala ng lamang loob. Anak ng putya. Ang ibig niyo po sabihin sa mga oras na to ay nilalapa na siya ng mga aswang? Natumbok mo. Tama na to. Tumigil na ang mga bangkilan. Mabuti pa, ipagpatuloy mo na ang pagpapahinga mo. Kayo ho, ano pong gagawin niyo? Babantayan ka hanggang sa mag-umaga. Hindi ho kayo matutulog? Mas mabuting hindi iyo. Kung ganun po, hindi na din po ako matutulog. Hala, sige, bahala ka. Desisyon mo yan. Tatang, may kape ho ba kayo rito? Meron. Gusto mo ba? Opo, sana eh. Ayoko na kasing matulog eh. Baka may makapasok ulit na bangkilan. Ikaw talaga. Wala ka ba tiwala sa akin? Kahit naman makapasok sila, hindi nila ako matatalo. Hindi ako tatanghaling pinuno ng mga aswang na abwak kung wala akong kakayahang pangalagaan ang mga nasa nasasakupan ko. Tatang Lando, ano ho yung abwak? Ang abwak ay isang uri ng matataas na uri ng aswang. Kadalasan sa amin ay gusto lang ng tahimik na buhay at hindi kami nananakit ng tao. Kung hindi kami masasaktan, kaya namin mag-anyong bayawak o di kaya naman malalaking uwak. Hindi po ba kayo nagbibiro sa bagay na yan? Hindi, iho. Tulad ng sinabi ko sa'yo, kapag ako nagsabi, ibig sabihin nun ay totoo. O sige na, saglit lang. Ipagtitimpla muna kita ng kape. Hindi na ako tumugon sa sinabi niyang yun. Napasandan na lang ako sa dingding ng bahay niya at napayuko at hinawakan ko ang medalyon na galing sa kanya. Maya-maya lang, naalala ko ang asawa ko na siguradong nag-aalala na ngayon dahil mula nung nakaraang gabi ay hindi ako nakapag-update sa kanya dahil nga walang signal sa lugar na yon. Pinakinggan na lang sana kitahan. Hindi sana ako aabot sa ganitong sitwasyon na nanganganib ang buhay. Habang hinihintay ko ang tinitimplang kape ng matanda, nag-alala ko sa asawa ko, pati na rin sa engineer na kasama ko. Nagbabaka sakali ako ng mga oras na yon na sana ay buhay pa ito. Ang lalim yata ng iniisip mo, iyo. Tatang, kayo po pala. Kanina pa ako rito. Hindi mo lang ako napapansin. O siya, eto na ang kape mo. Salamat po, Tatang. Ano bang iniisip mo? Si Engineer Mac po, Tatang. Sabihin niyo nga po sa akin yung totoo.
May posibilidad po ba? Nabuhay pa po siya? Nako, malabo ng bagay na yun, iyo. Walang nakakaligtas na tao sa kamay ng mga bangkilan. Sigurado kong pinagpipiesta na nila siya. Natatakot po ako na kung may nangyari na nga pong masama sa kanya, baka ako po mapagbintangang pumatay sa kanya. Hindi nahahanapin ng taong yan. Sigurado ako sa bagay na yan. Ho? Paano niyo naman po nasabi yun? Wala lang, iyo. Yan kasi ang nararamdaman ko. May pamilya po kasi siya eh. Sigurado akong masasaktan po mga yun pag nalaman po nila na may nangyaring masama sa kanya. Bakit ba mas inaalala mo ang iba? Gayon nasa ganitong kalagayan ka rin. Hindi ko ho alam eh. Likas na talaga sa iyo ang pagiging mabuti. Kaya nga talagang nakikita ko sa iyong pagkatao. Ang taong nasa pangangalaga ko, talagang napakabuti niya. Mahalaga po ba siya sa inyo? Sobra, iyo. Mukha lamang akong walang pakialam sa mundo. Pero ang taong yun, ang pinakamahalaga sa buhay ko. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataong maging ama. Na kahit sa maikling panahon, ay naging masaya ako ng gusto. Pero nagbago yun. Dahil nga sa hayop ng mga bangkilan. At nangangako ko sa sarili ko na bago ko mawala sa mundong ito, gusto kong maisama muna sila sa impyerno. Napakabuti niyo po. Hindi niyo po deserve yung sakit na nararamdaman ngayon. Siguro po, tadhana talagang maligaw kami dito at pagtagpuin tayo. At gaya po ng sinabi niyo, nakikita niyo sa akin yung namayapa niyong anak-anakan. Baka gusto lang pong buray ng tadhana ang matagal niyo na pong pangungulila sa taong yun. Siguro nga, iyo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit mga aswang kami na dating naniwala sa demonyo, ay naging mabuti pa rin siya sa amin. Lahat naman po mahal ng Diyos eh. At nakikita po niya na hindi kayo talagang masama. Kaya nga po, nakapagdesisyon ako. Anong ibig mo sabihin? Pagdating po ng mga gulong, hindi po ako agad aalis dito. Tutulungan ko po kayo sa mga bangkilan na mabawi ang dapat sa inyo. Pero paano naman ang pamilya mo naghihintay sa'yo? May iintindihan po nila ako. Kung yung trabaho naman po ayos lang po yun. Pwede naman na maantala ng ilang araw yun eh. Diyos ko, salamat! Maraming salamat, iyo. Mukhang ikaw na nga talaga ang taong magbibigay sa amin ng kalayaan at mababawi na rin namin sa wakas ang lupa na kinakamkam sa amin. Huwag po kayo magpasalamat sa akin, Tang. Tumatanaw lang naman po ako ng utang na loob sa inyo. Ngumiti lang ang matanda. Sabay nun, niyakap niya ako ng maigpit at ganun din ang ginawa ko. Nagpatuloy naman ang pagkikwentuhan naming dalawa hanggang sa napansin kong maliwanag na. Tumayo ako at ganun din ang matanda. Binuksan niya ang bintana at pinto at sabay kaming lumabas. Pero may kumpulan sa hindi kalayuan. Lumapit kami doon at doon namin nakita ang sinapit ni Engineer Mac. Wala na ang mga lamang loob nito, simot na simot, hanggang puso at baga, habang nilalangaw. Ngayon, iyo, nakita mo na kung anong kayang gawin ng mga bruhang yon. Sila po talagang may gawa niyan? Wala nang iba pa. Sila lang ang kayang gumawa ng karumal-dumal na bagay na yan. Mga demonyo. Mga demonyo sila. Masahol pa sila sa demonyo. Sige na, bumalik ka na sa bahay. Ipapalibing ko ang katawan ng kasama mo. Hindi na ako kumibo. Sa sinabing yun ni Tatang Lando, tatalikod na sana ako para bumalik sa bahay nito. Pero narinig ko ang boses ng isang matandang babae na para bang masaya pa sa nangyari kay Engineer Mac. Napakabuti mo talaga. Binigyan mo pa kami ng libreng makakain.
Huwag mong umpisa ng araw ko, Libet. Dahil hindi ako natutuwa sa'yo. Pero ako, masayang masaya. Ang tagal na rin kasi nung huling beses ako nakatikim ng laman ng tao. Wala kang kasing sama, Libet. May araw ka rin. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na sa harapan ko. Bago pa man kita, busugin ng buntal. Matapang. Pero alam nating pareho na hindi na darating ang araw na yon, Lando. Kasi bago pa man mangyari yon, sisiguraduhin kong uuuring ka na. Oh, teka. Nandito pa pala ang isa mo bisita. Hayop kang matanda ka! Hayop ka! Ako ba tinatawag mong hayop? Bakit meron pa bang iba? Di ba kayo naman ang gumawa niyan? Sino pa bang hayop ang naririto? Hindi ba't kayo lang naman? Huwag mo akong masyadong ginagalit, iyo. Kung ayaw mo mapaaga ang pagkikita nyo ni San Pedro. Hindi ako natatakot sa'yo. Ang tanda-tanda mo na, pero puro kasamaan pa rin ang nasa puso mo. Hayop ka! Wala kang pakialam sa bagay na yon. Isa ka lang naman hamak na tao. Sa tala ng buhay ko, wala pang bumabastos sa akin ng ganito. Kaya tumahimik ka. Kung ayaw mo mamatay ng mas malala sa sinapit ng kasama mo. Wala nang mas lalala pa sa bagay na yan, hayop ka! Demonyo! Demonyo! Demonyo ka! Manahimik ka! Kasabay ng mga huling sinabi niya noon, ang malakas na pagsampalsa ng dadapo sa mukha ko. Pero napigilan yon ni Tatang Lando. Huwag na huwag mong susubukang idampi ang marumi mong palad sa taong ito. Wala kang karapatan, Libet. Aba, talagang anghangal ka. Isa kang aswang na ayaw manakit ng tao. Dahil hindi tayo magkapareho ng paniniwala. Alam mo, Lando, parang nangyari na ito doon. Naalala ko pa ang binatang pinatay ko sa harap mo. Binatang kinuhanan ko ng puso. Pero sa pagkakataong yun doon, wala kang nagawa. Pero ngayon, nagpapakabayani ka. Dahil hindi ko na kayang maulit pa ang malaking pagkakamali ko noon. Kung ayaw niyong umalis sa lupang kinalakihan namin, aralin ninyong huwag pakialaman ng mga taong nananatili sa lugar namin. Kung hindi, baka mapatay na kita. Lando, ikaw ba yan? Nakakatakot ka naman. Sana kay mapanindigan mo ang mga sinasabi mong yan. Matapos niyang sabihin ang mga bagay na yon, tumatawa pa siyang umalis habang si Tatang Lando naman ay tumingin sa akin ng may pag-aalala. Pumasok ka na ron, Iyo. Sa loob na tayo mag-usap. Kahit inis na inis ako ng mga oras na yon, Sir Blair, wala akong nagawa at sinunod ko na lamang ang sinabi ni Tatang Lando. Pagkatapos nun, inutusan niya ang mga tao niya na ilibing ang bangkay ni Engineer at sumunod na rin siya sa akin. Nadatnan naman niya akong sumusuntok sa pader habang galit na galit sa sarili dahil wala akong ibang masisi. Kung hindi ko kasi inalis ang pagkakatali ni Engineer, hindi siya makakalabas at hindi sana siya mapapahamak. Tama na yan, Iyo. Tama na! Tama si Tatang Lando. Kasalanan ko kung bakit nagkaganito ang lahat. Kung nakita ko lang sana yung Spike dun sa daan, baka hindi siya namatay ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginusto ito. Siya ang may gustong alisin ang tali niya at siya din ang nagdesisyon lumabas kagabi. Kaya wala kang kasalanan doon. Pero kung hindi sana ako nagpadalos-dalos sa desisyon ko at hindi ko inalis ang pagkakatali niya, hindi sana siya namatay. Tama na, Iyo. Sinabi nang wala kang kasalanan. Pero nung sasabihin ko sa pamilya niya pag nagtanong po sila,
Hindi nila ako paniniwalaan na biniktima siya ng mga hayop na bangkilan. Baka sisihin pa po nila ako na ako ang pumatay sa kanya. Pero alam mo naman sa sarili mo na hindi mo ginawa ang bagay na yon. Kaya anong ikinakatakot mo? Sapat nang malinis ang konsensya mo. Kaya tumigil ka na at tigilan mo na yan. Hindi po ako natatakot. Natidismaya lang ako sa sarili ko. Kaya nga gusto ko sanang ialis ka na sa lugar na ito. Ayokong madamay ka pa. Ayokong madagdagan pa ang mga biktima ng mga bangkilan. Ako lang ang kalaban nila at hindi ka na dapat pang madamay doon. Hindi ho. Ayoko pong umalis. Aalis lang ako kapag alam kong wala na sila. Papatayin ko silang lahat. Uubusin ko sila. Huwag mong sabihin yan, Melchior. Dahil imposible mo silang matalo. Malalakas sa mga bangkilan. Wala akong pakialam. Basta't papatayin ko silang lahat. Hindi ako papayag. Naligaw lamang kayo rito. Kaya kung may dapat na lumaban sa kanila, ako yun. Pagdating ng mga gulong, aalis ka na. Pasensya na po, Tatang. Pero hindi po ako susunod. Aalis ako dito kapag wala na ang mga bangkilan. At aalis lang ako dito kapag nabawi nyo na ang lupa nyo. At kapag nakaganti na ako sa pagpatay nila sa partner ko. Huwag kang matigas ang ulo, Iyo. Hindi ako makapapayag na maulit muli ang pangyayari noon. Dahil hindi ko na kayang dalhin pasakit na may isang mabuting tao na naman ang mamamatay nang dahil lamang sa amin. Pero hindi din po ako papayag na aalis ako rito habang may mga hayop na masaya habang kinukuha ang bagay na hindi naman talaga sa kanila. Isipin nyo na lang po na ito ang bayad ko sa pagiging mabuti nyo sa amin. Iho, iniisip ko lamang ang kapakanan mo. Aswang sila, kaya kung may dapat lumaban sa kanila, kami yon, na kapwa nilang mga aswang. Ayoko po. Pasensya na po, Tatang Lando. Pero hindi ko po magagawang sundin ang mga sinabi nyo. Hindi po kayang lunukin ng konsensya ko na iiwan ko kayo rito habang kinukuha sa inyo ang mahalagang pag-aari ninyo. Isipin nyo na lang po na para din to sa partner ko. Naligaw kami na magkasama. Pero aalis ako ng ako na lang. Di po ako makakatulog kapag naiisip ko na wala akong ginawa. Kaya pasensya na po kayo, Tatang Lando. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Tatang. Lumabas ako ng bahay at nagtungo sa sasakyan namin. Nagpalit ako ron ng damit at kinapkap ko ang punyal sa bulsa ko at humanap ako ng buhay na bato at doon ko pinatalim yon. Matapos nun, bumalik na ako sa kubo at nakita ko doon ang matanda na nakaupo at nakapikit habang bumibigkas ng salitang hindi ko maintindihan. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin at nakaramdam ako doon ng kaba. Dahil hindi na kita mapipigilan pa, lalaban akong kasama ka. Pati na rin ang mga tauhan ko. Lalaban kami hanggang sa kamatayan, hanggang sa huling hininga. Salamat po, Tatang. Nararamdaman ko magtatagumpay po tayo. Sabay ng pagpapasalamat ko ang mabilis na pagyakap ko sa kanya. Maya-maya lang, lumabas kami pareho at ipinatawag niya ang mga kapwa niya aswang na abwak. Nagtipon sila at nag-usap-usap. Panahon na para ibalik natin ang tapang na matagal na nating itinago. Babawiin natin ang sa atin. Hindi tayo dapat magpasakop sa mga bruwa. Bangkilan lamang sila. Ngunit tayo ay mga abwak. Lalaban tayo hanggang sa kamatayan. Laban, mga kasama! Sunod ng mga sinabi ni Tatang ang pagsigaw ng mga kasama nito ng salitang laban. Masama naman akong tumitig sa mga kabahayan ng mga bangkilan at hinintay lamang namin ng gabi at doon dahan-dahang sumugod.
Anong ibig sabihin nito, Lando? Ang ibig sabihin lamang nito, kukunin na namin ang dapat na sa amin. Kung ganon, magkakamatayan muna tayo. At sinama mo pa talaga ang lalaking ito. Sa palagay mo, anong magagawa ng tulad niya? Magiging sagaban lamang siya sa laban natin. Huwag mo akong maliitin, tanda. Kayang-kaya kita. At hindi ako magiging sagabal. Kung ganon, magpasensyahan tayo. Dahil lalaban kami at mapapasa amin ang lupang ito. Nang mga oras na yon, nagbago ang anyo ng matandang babae at ako lamang ang nabigla, pero sila Tatang Lando ay hindi. Maya-maya lang, isa-isa na rin nagbago ang mga kasama ni Tatang Lando. Ganon din ang mga kasamahan ng matandang babae. Doon pa lang ako nakakita ng ganoon. Mga taob bayawak at napakalaking mga uwak. Habang ang mga bangkila naman ay nagkaroon ng mga pakpak at matatalas na kuko at pangit na muka. Nagyari na ito noon. Napatay ko ang anak-anakan mong tao. Ngayon naman ay may isa pa. Pero hindi na uli mangyayari ang bagay na yun. Dahil lalaban kami. At hindi na namin hahayaang maulit pa ang bagay na yun. Pwes, patunayan mo! Isa-isang sumugod ang mga bangkilan sa amin. Nakita ko kung gaano sila kabrutal magpatayan. Habang ako naman, hawak-hawak ang punyal at tinitignan ng matalim ang matandang bangkilan. Nagkamali ka ng kinalaban mo, lalaki. Ito ang pinakakatangang ginawa mo sa buong buhay ba? Kung mali man ako, hindi ko yung pinagsisisiyan. Ginusto ko ang bagay na to. At kung hindi man kayo mapanagot ng batas ng tao, pues, papanagutin ko kayo sa paraang mga kamay ko lang ang makakagawa. Mamatay ka na! Masaya ka palang kausap. Hindi ko akalain mas matapang ka pa sa taong napatay ko noon. Dahil sa Diyos lang ako takot at hindi sa demonyong katulad nyo. Kaya may tapang akong humarap sa inyo. Pagkasabi ko ng mga bagay na yon, umatake na ako. Pero nakalipad ito, kaya naiwasan niya ang atake ko habang nakalutang. Tumatawa siya na parang nakakaloko. Saglit naman akong lumingon kina Tatang Lando. At abala din sila sa pagpapatumba ng mga kasamahan ng matanda na kapwa nito bangkilan. Matapang kang lalaki. Pero walang magagawa ang tapang mo kung mahina ka. Yan ang paniwalaan mo para hindi ka nasikatan pa ng araw. Kung ganon, ipakita mo ang kaya mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, mabilis siyang lumipad sa akin. Nahawakan niya ako sa magkabilaan kong balikat at itinulak. Napasandal naman ako sa sawaling dingding na nandoon. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Mahigpit kong hinawakan ang braso nito. Sabay ng pagsaksak ko sa kanya ng punyal. Lumayo ito agad at namula ang mga mata. At galit na sumigaw. Habang ang mga kuko niya ay mas lalong humaba. Magbabayad ka! Wala pang tao nakagawa ng ganito sa akin. Pero ikaw, ganun-ganun mo lang ako nasaktan. Pagpapayarin kita at sisiguraduhin kong pagpipira-pirasuin kita! Hindi na ako nakapagsalita pa sa sinabi niyang yon. Mabilis na siyang umatake. Habang sa di kalayuan, may mabilis din na gumagapang sa loob ng lupa at papalapit yon sa kinatatayuan ko. At pansin ko ang matandang babae na ang dalawang kamay nito na may matatalas na kuko ay nakaharap sa akin. At sakto sana yon na maisasaksak niya sa puso ko, ngunit may isang abwak na lumitaw at sa kanya nasaksak ang mga matatalim na kuko. Napahaga mo kung talaga, Lando. Nagawa mo pang isang daan sarili mong katawan para lamang sa mababang uring tao ito. Ano? Si Tatang Lando to? Hindi ako makapaniwala nang malaman kong si Tatang Lando yon. Naiyak na lamang ako.
dahil isinakripisyo niya ang sarili niya para lamang mailigtas ako. Tumumba naman ang katawan nito sa lupa at galit na galit akong tumingin sa aswang na bangkilan at umiiyak akong sumugod. Pinuntiriya ko ang mga pakpak nito para hindi na ito makalipad pa. Inuubos mo talaga, pasensya ka! Sa'yo nauubos pa lang, pero sa akin, sagad na sagad na! Muli akong sumugod sa aswang. Nahiwa ko ang mukha nito kaya nagsisisigaw ito sa sakit. Pagkatapos nun, hindi pa ako tumigil at sinabunutan ko ito at pinaluhod. Dahan-dahang ginilitan ang leeg. Tama na ang kasamaan mo! Tama na! Mamatay ka na! Napansin ko naman ng mga oras na yon ang pagkaubos ng iba pang bangkilan. Pero hindi yun ang pinagtuunan ko ng pansin. Bumalik ako kung saan nakahandusay si Tatang Lando. Tatang Lando! Iho, nagawa natin. Nabawi na namin ang lupang dapat ay sa amin. Huwag niyo na po munang alalahanin yun. Dumating na po yung mga gulong, di ba? Dadaling ko po kayo sa ospital. Tatayo sana ako para ayusin noon ng sasakyan, pero hinawakan ng matanda ang kamay ko. Huwag na iyo. Ayos lang. Mahaba-haba na rin ang pananatili ko dito sa mundo. At sapat na siguro yun para makabawi sa dati kong kasamaan. Hanggang dito na lang siguro ako. Hindi, Tatang. Huwag niyo po sabihin yan. Nabawi niyo na po ang lupa niyo, di ba? Ngayon pa po ba kayo susuko? Tatang, magpakatatag kayo. Kaya niyo yan. Iyo, minsan ang pagsuko sa buhay ay hindi na ituturing na talo. Sinusuko ko ang buhay ko dahil sapat na ang nagawa ko sa mundo. Tang, pero hindi po dapat sa inyo saksak na yun eh. Dapat sa akin yun. Huwag naman kayong ganyan. Napakabuti niyo po. Matagal na dapat akong patay. Kung hindi ako natuwag, kaya kinararangal kong kunin na ang saksak ng iba. Mabuhay ka iyo. Mabuti kang tao. Masaya akong nakilala kita. Tang, hindi. Tang, huwag naman kayong ganyan. Masasalba pa kayo. Masaya akong makilala ka. Melchor, salamat. Nang mga oras na yon, tuluyan nang nawalan ng buhay ang matanda. Humagulgol naman ako dahil bakit nangyari yun. Kung kailan sakali na uli ang lupa, doon pa siya mawawala. Ang daya nyo naman, Tatang eh. Bakit kayo nagpapasalamat sa akin? Ako nga dapat nagsasabi nun dahil iniligtas nyo ang buhay ko. Tatang, masaya din po kung nakilala ko kayo. Lumapit ang mga katulad ni Tatang Lando sa akin at lahat sila ay lumuluha habang ang kanang kamay nito ay lumapit sa akin at pinatayo ako. Wala itong sinabi pero binuhat niya ang katawan ni Tatang. Matapos nun, bilang anyong taong bayawak, humukay sila ng napakalalim at doon nilagay ang katawan ng matanda. Nagpasalamat naman sa akin ang lahat dahil tumulong ako sa pagbawi ng kanilang pagmamayari. Pero hindi ko masabi ang salitang walang anuman dahil alam ko noon na dahil sa akin, may isang mabuting aswang ang nawala. Matapos ng gabing yon, ginamit ko ang sasakyan ni Engineer at umuwi ako. Hindi na ako dumiretso pa sa site. Han? Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Mahabang kwentuhan.
bakit nakauwi ka kagad? Han, katotoo yung sinabi mo. Totoong panaginip mo. Wala na si Engineer Mac. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Habang kwentuhan. Hindi ko akalaing magkakaganon. Nagsisisi akong hindi kita pinakinggan. Han, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga nangyari? Nang mga oras na yon, sinabi ko ang lahat sa asawa ko. Pinaniwalaan niya ako. Lumipas naman ng ilang araw. Nabunyag noon na patay na ang engineer na kasama ko. Kinasuhan nila ako dahil baka ako raw ang pumatay. Pero hindi nagtagal. Nahatulan ako ng not guilty dahil 5 sa mga tauhan ni Tatang Lando ang lumabas para ipagtanggol ako. Sila ang naging saksi sa lahat. Kaya dahil doon, hindi ako nakatulog. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, hanggang sa naging taon. Patuloy ko pa rin nakikita sa panaginip ko si Tatang Lando na paulit-ulit na nagpapasalamat sa akin. Dahil doon, hindi ko mapigilan ang hindi maiyak. Dahil kahit ako ang dahilan ng pagkamatay niya, hindi pa rin siya nagsawang magpasalamat. Kahit nasa panaginip lang. Maraming bagay akong natutunan sa kwento kong ito. At isa ay huwag mamaliitin ang mga panaginip. Pangalawa, huwag tayong manghuhusga ng dahil lamang sa anyo ng isang nilalang. Dahil minsan tama sila. Hindi lahat ng mga nilalang na pangit ang itsura ay masama. At kung sino pa ang magaganda, malililis tingnan, ay sila pa itong mas masaol sa demonyo. Maging mabuti sana tayo kahit kanino. Huwag maging bastos dahil ang kabutihan ay may sukling higit na mas malaking kabutihan. Yun lamang po, Sir Blair. Thank you at God bless. More blessings to come. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po, mga idol.